Okay, good morning, class. So for today's lesson, it is finding the area under a normal curve. Sorry sa boses ko at ako'y paos. Pagpasensya nyo na. So, alright. Kung pakikinggan nyo to, dapat meron din kayong table na nagawa para hindi kayo malilito. Okay, so, eto yun. Di ba nga sa previous topic natin, yung ating graph dapat ay pa-bell shape. Okay, kasi ito yung normal na graph na normal distribution. Alright, so we are going to find the area, ito, yung nasa loob, area between z is equal to 0. So, ang mean natin nasa gitna. And between daw ng 1.54. Again, ito mga nasa ilalim ng standard deviation nyo, yung mga z-scores. Okay, so, annotate lang ako. So, ang 1.54 ay in between ni dito. So, tansyahin na lang natin. So, kung ito ang 1.5, usog ka lang ng konti. 1.54. So, sabihin natin nandito tayo. Yan. So, mula 0 hanggang dito. So, isi-shade natin to. Shade ba yan? So, ayan, basta markingan natin. So, itong part na to ang kukunin yung area. So, titignan natin dun sa my table. Okay, for a while. Oh, ayan. So, 1.54, no? So, ito yung 1.5. And then, tingin ka dito sa taas. Ito yung 0.04. Then, ito siya. Itong 0.4382. Okay, so, ayan yung area. So, balik tayo. So, meaning, okay, nasa na yung mag-annotate? Okay, meaning, itong part na to ay, ang area niyan ay 0.4382. Oops. Ano ba yan? Wala. 82. Pagka sinabi gagawin natin siyang percent, usog ka lang naman ng 2 decimal point. So, bali magiging 43.82% yung area. Ganun lang siya. Okay, yun yung answer. Next, between 0 and negative 2.12. So, again, ito yung 0. Negative, dito tayo. So, tansya-tansya na lang ulit. Ito yung negative 2. So, usog ka lang ng konti. Ayan. Ayan yung negative 2.12. So, lagyan mo ng marking. So, itong part na to, ayan yung area. Dito natin ilalagay yung area. So, hanapin natin yung 2.12. So, ay ulit yung mag-next. Okay. So, ito yung 2.1. 2.1 plus 0.02 is 2.12 na. So, ito yung area. 0.4330. 4830 pala. So, type in natin to the left. Yeah. Ayan. Itong part na to. So, ang area niyan ay 0.4830 or 48.30%. Yan, ganyan lang siya. Okay, next tayo. Next, so between negative 2.35 and 1.68. So, saan yun banda? So, baba tayo ulit. So, yung negative 2.35, syempre dito yun. So, kung ito ang 2.5, dito ka lang banda. Hindi ka aabot doon. So, ito lang. Okay, ito yung negative 2.35. And si 1.68, kung ito yung 1, yung gitna ay 1.5, so lalabas ka lang ng konti. Yan. So, ayan daw. So, between negative 2.35 and 1.5, so medyo malaki siya. Mamaya ko na isi-shade. So, anong gagawin natin dyan? Hanapin muna natin yung z is equal to negative 2.35, yung area niyan, at saka yung area ni z, 1.68. So, hanapin muna natin, no? So, next tayo. Okay. So, ano nga yan? 2.35. So, ito yung 2.3 and ito yung 0.5. So, kung saan na magtatagpo, here. Si 0.49.06. Okay, so tandaan mo yan. And then yung isa naman ay 1.68. So 1.6. Then dito yung 0.08. Then tingnan saan sila magtatagpo. So ito. So ito yung dalawang area. Okay, back tayo. Oops. So here, ang area nito ay 0.4906. And yung 1.68 naman ay 0.4535. Kung ito ang 0.4906 at ito naman ang 0.4535, ano, bali, ipagpa-plus mo sila. Kasi, malaki to pagkasamahin mo. Itong part na to, at itong part na to.
So, you're going to add. So, pag in-add mo yan, yung dalawa, ipa-plus. So, the answer is 0.9441 or 94.41%. Yan. So, pagsasamahin mo sila, add lang. And then next, okay, between 1.52, so positive yan, nandito yan. Ito yung gitna, so tansya ka lang ulit, mga dito part, dito banda. And then 2.5. So, dito lang yan. Kung ito yung 2, ito yung 2.5. So, maliit lang siya na portion. Again, between 1.52 and between 2.5. So, hanapin muna natin yung value or yung area ng 1.52 and then yung 2.5. And, oops. Okay. Again, pagka hahanapin muna natin yung 1.52, yung area noon, tingnan nyo na lang sa table nyo, class, kasi wala na ako nailagay sa aking presentation. So, ang 1.52, ang area niyan is 0.4357. Okay, ito yung 1.52 ha. And si 2.5 naman, pag tinignan nyo sa table nyo, that's 0.4938. Okay, since ito lang yung portion yung kukunin mo, mula dito, change ako ng color, blue. Mula itong part na to, mula 0 hanggang dito, ang area niyan ay 0.4357. And si 2.5 naman, ito yun mula dito hanggang kay 2.5, kung part na to, that's 0.4938. Ang tinatanong ay itong part lang. So, ang gagawin mo, ima-minus mo. Okay? Itong malaki, itong part na to, si 0.4938 minus itong area ni 1.52, so 0.4357 minus. So, the answer is 0. Oops, 0.0581 or that's 5.81%. Maliit lang. Okay? So the answer is either 0.0581 or 5.81%. Again ha, bakit minus? Kasi po maliit na portion lang yung kukunin natin. Hindi kasama tong part na to. So ito lang yung red one. So kukunin yung area ni 1.52. So ito yon. And yung area ni 2.5, syempre mas malaki yun. Mula dito kay 0 hanggang dito. So mas malaki siya. Then subtract mo lang and then makukuha mo na yung between 1.52 and 2.5. Okay, another last example, number 5. So to the right daw, to the right of negative 1.31. So ito yung negative 1 mo, dito yung negative 1.5. So palit lang ako. Usog ka lang ng konti. Tansyahin mo lang. So dito yan, si 1.31. So to the right daw, lahat nung bandang kaliwa, kanan, sorry, to the right. So ito yung lahat. Hanggang dito sa dulo. Yan, itong part na yun. So, class, itong mula dito hanggang dito ay 0.5. Kasi yung kabila, 0.5 din. Ang total niyan is 1 or 100%. Okay? So, ang gagawin mo lang, hanapin mo muna yung area ni 1.31. So, pag tinignan nyo sa table nyo, that's 0.4049. Okay? And then, kung itong part na yon, ito palitan ko lang, blue. So, itong part na to, ayan lang yung 0.4049. Yung area niyan is 0.4049 plus 0.5. So plus 0.500. Okay, pag inad mo yan, that's 0.9049 or 90.49%. Okay? So ganun lang siya. So wait nyo lang, isisend ko yung asynchronous nyo. So, bye. 0.